Allah Subhanahu wa taala kita orang yang datang sholat subuh bersama di sini berhubung surga insyaallah. Amin. Kami sabinya lahat sabinya ng dumating ng sambayang ng sumo ngayon ay gawin tayo sa mga tao sa loob ng paraiso ng Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang tidak bangun, sebab orang tidak taat kepada Allah, sebab orang ini maksiat karena dia tidak mengenal siapa yang menciptakan alam semesta, siapa yang menciptakan suasana dan keadaan, siapa yang memberi rezeki. Itu yang membuat orang ini tidak taat kepada Allah. Dahil sabi niya kung bakit hindi makabangon ng isang tao para isagawa ang kautusan ng Allah. Dahilan kung bakit ang tao gumagawa siya ng masama. Dahilan sabi niya kung bakit gumagawa siya ng maksiat. Dahil sabi niya hindi niya kilala kung sino ang lumikha ng mundo. At hindi niya kilala kung sino ang nagbibigay ng rizki. At hindi niya kilala kung sino yung kumukontrol sa kanya. Kaya sabi niya hindi niya magawa siya ng kautusan ng Allah. Karena ilmu tidak ada, iman tidak ada. Dahil kapag wala siya na hindi ng ilmu, wala rin iman. Wala ilmu, wala iman. Maka semua orang harus usaha. Yang sudah mendapatkan ilmu, dia harus menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Yang sudah dapat iman, harus sampaikan imannya kepada orang lain. Kaya kailangan sabi niya trabawin ng bawat isa kung paano magkaroon ng ilmu. At yung mga taong may ilmu, kailangan turo nila sa ilmu. Kaya sabi niya, yung taong may iman, kailangan yung iman, iparamdam niya rin sa ilmu. Kami bertiga nih, Pak Wali, Tosir, saya belajar satu kata dari Muhur, dari Syekh Umar Fatullah. Dia belajar dari beliau Syekh Dia belajar dari ayahnya Syekh Mahmud Khalid Umar, dari Imam Sufyan, dari Syekh Ali Ridho, dari Usman Al-Fauzan, dan dari Sulaiman Az-Zuhri, dari Ismail Al-Barusi, dari Sulaiman Al-Quraini, dari Ismail dari Sulaiman Al-Quraini, dari Khalid Baghdadi. Ini belajar ilmu. Syekh Khalid Baghdadi itu belajar dari Syekh Abdullah Al-Jahlawi. Ilmu ini bertingkat. Abdullah Al-Jahlawi belajar dari Syekh Habibullah. Habibullah belajar dari Nur Muhammad Barnawi. Dia belajar lagi dari Syekh Saifuddin. Dia belajar dari Syekh Mahmud Muhammad Maksum. Bertingkat-tingkat guru. Syekh Muhammad Maksum belajar kepada Syekh Ahmad Al-Faruqi. Syekh Ahmad Al-Faruqi belajar kepada Syekh Muhammad Baqi Billah. Syekh Baqi Billah belajar kepada Muhammad Fauziki. Kemudian dia belajar kepada Muhammad Az-Zahidi. Muhammad Az-Zahidi belajar kepada Syekh Abdullah Al-Aqrab. Kemudian kepada Syekh Yaqub Al-Jarhi. Kemudian belajar kepada Syekh Muhammad Alauddin Al-Atar. Kemudian belajar lagi kepada Syekh Muhammad Bahauddin Naqsabandi. Kemudian belajar kepada Amir Kullali. Syekh Amir Kullali belajar kepada Muhammad Bagas Syamasi. Syekh Bagas Syamasi belajar kepada Syekh Ali Ar-Rumaitini. Kemudian belajar kepada Syekh Al-Anjir Fagnawi. Belajar kepada Syekh Arif Al-Wikri. Dan belajar kepada Syekh Abdul Khaliq Hujjawani. Abdul Khaliq belajar kepada Syekh Yusuf Hamadani. Dan belajar kepada Syekh Ali. Kepada siapa? Syekh Ali, Syekh Yusuf Hamadani, Syekh Abu Ali Al-Fadoli, kemudian Syekh Abu Hasan
Abu Hasan Al-Qarqani, kemudian kepada Syekh Yazid Bustami, kemudian Syekh Ja'far As-Sadiq. Ini adalah cucunya Rasulullah. Kemudian dia belajar kepada Syekh Qasim bin Muhammad, kemudian kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Jibril alaihissalam. Dan itu ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sanad ilmu hanya untuk satu kata, yakni Allah. Kaya sabi na kaming tatlo, meron natin at saka ako sabi niya at yung sinura na kasi. Nag-aaral kami sa niya ng ilmu mula sa aming guru, sabi niya si Umar Fatullah. Tapos sabi niya, yung tatay ni Umar Fatullah, si Kezer Teforandullah, tapos yung tatay ni Kezer Teforandullah, si Mahmud. Sabi Umar, kung saan sabi niya, yung binanggit ng lahat na yun, ito yung mga sanad kung tinatawag. Ibig sabihin ng isang tao, pag nag-aral ka, kailangan meron kang sanad. Pag natapos kayo sa isang kolehiyo o ano man, hindi ka pwedeng magturo nang wala kang sanad. Ibig sabihin, mula sa mga sanad na binanggit niya, yung pangalan ng mga ulama na yun, mayroon siyang koneksyon dun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula sa mga guro na yung pataas hanggang sa dumating sa mga sahabat, hanggang sa yung koneksyon ng ilmu niya, dumating dun sa Jibril alaihissalam. Mula sa Rasulullah, Jibril alaihissalam, pagkatapos sabi niya, mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung itinuro sabi niya? Walang iba kundi yung salitang Allah. Ibig sabihin, mga kapatid sa agama na Allah subhanahu wa ta'ala, dun sa mga taong nakapag-aral, alam nila kung paano kahalaga yung sanad. Ibig sabihin, kapag nag-aral tayo, kailangan meron tayo pinanggalingan yung guro natin na mayroon siyang connection din sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito sabi niya ang halaga natin. Seluruh nabi-nabi dihantar Allah Subhanahu wa taala 124.000, bahkan dalam riwayat lain 200.000. Seluruhnya dihantar untuk memperkenalkan siapa itu Allah. Lahat sabi niya ng mga nabi na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, humigit kumulang 124,000. Mayroon pa sabi ng ibang riwayat, umabot ng 200,000 mga propeta ang sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi niya ang trabaho ng mga ito kung paano dalhin yung mga tao para makilala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ini disebut jahil karena dia tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan di bumi Allah tapi tidak tahu siapa yang menciptakan bumi. Mereka makan rezeki dari Allah tapi tidak tahu siapa yang menciptakan makanan dunia. Mereka mengenal atom, proton, neutron, benda yang kecil-kecil, tapi dia tidak tahu siapa yang menciptakan atom ini, siapa yang menciptakan proton, neutron, siapa yang menciptakan virus. Mereka tidak kenal. Dia kenal virusnya, tapi siapa yang menciptakannya dia tidak kenal. Ini jahil. Bakit sabi niya tinawag tayo mga manusia jahil? Kasi sabi niya tayo, hindi natin kilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naglalakad tayo sa lupa ng Allah. Andito tayo sa loob ng mundo, hindi ka tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin sabi niya kilala kung sino ang Allah. Ang nagbibigay ng rizki, ang nagpapakain sa atin, ang kumukontrol sa atin. Kaya sabi niya yung tao nagiging jahil sa atin, hindi na kilala ang Allah. Pero sabi niya yung mga bagay, alam natin sabi niya yung mga virus, yung mga atom. Pero sabi niya yung lumika ng mga virus, hindi natin kilala. Kaya sabi niya ang tawag sa mga manusia, jahil. Kasi sabi niya hindi natin kilala kung sino ang. Orang-orang hari ini menyewa orang-orang marketing, orang-orang promotor untuk memperkenalkan produknya, memperkenalkan keunggulan produknya, memperkenalkan kehebatan produknya. Dan itu digaji, gajinya besar, makin besar penjualannya, makin besar gajinya, makin besar bonusnya. Siapa yang makan obat ini akan menjadi begini, akan menjadi begini, akan begini, dipromosikan demikian hebat sehingga orang mau bekerja siang malam untuk mempromosikan obat itu. Ada orang meninggalkan istrinya seharian, ada yang sebulan, ada yang setahun, bertahun-tahun berangkat menyeberangi lautan, menaiki gunung, menuruni lembah untuk memperkenalkan produk pabrik ini. Dan dia merasa mendapatkan manfaat dengan memperkenalkan produk pabrik ini, maka dia dapat bonus, dia dapat uang, dia dapat makan, dia dapat pakaian, dia dapat sekolahkan anaknya, dia dapat masukkan anak-anaknya ke berbagai university karena memperkenalkan
produk dari pabrik ini. Lalu sabi niya ngayon ng tao sa atin, sabi niya ang mga marketing producer. Paano sabi niya may pakilala yung isang bagay. Kunwari sabi niya parang nagbebenta ng gamot. Yung producer, gagawin niya ang lahat para mabili yung gamot. Ibig sabi niya pag inom mo, pag ibinil mo yung gamot, pag ininom yung gamot, magiging ganito yung lakas mo, magbubuhat o kawan. Ibig sabi niya lahat ng tao, yung taong producer na yun, ginagawa niya para mabili yung gamot. Kaya sabi niya, iniwan niya ang anak niya, asawa niya, 3 araw, ilang araw, para lang sabi niya, mabenta yung gamot na yun. Kaya sabi niya, alam niya na mayroon siyang makukuha. Kahit sabi niya, bundok, tatawirin, dagat, sabi niya, kahit gano'ng kalayo pupuntahan. Kasi alam niya, pag nakabenta siya ng gamot, pwede siya magkapera. Ibig sabihin, pag binili ito ng tao, makikilala siya ng tao. Makakakuha siya ng pera. Pag nakakuha siya ng pera, mapapag-aral ng anak niya sa mga universidad, kung saan man niya gusto. Dahil sabi niya, pinag-ubusan niya ng pansin. Ibig sabi niya, itong mga tao, gagawin niya ang lahat para lamang mabenta yung gamot na yun kasi alam niya mayroon siyang makukuha. Marketing tool disiapkan, brosur disiapkan, leaflet disiapkan, spanduk disiapkan, stiker disiapkan, mobil-mobil dikasih gambar produknya, kemudian mobil itu keliling antar kota, bahkan produknya ditempel di kereta api, di bus-bus, ditempel di pesawat, ditempel di airport, ditempel di semua dinding-dinding, pagar-pagar tanaman, supaya orang kenal produk ini. Yung sabi niya, ginagawa ng mga producer para sabi niya mabenta yung mga patulad ng gamot, kung ano mga binibenta nila. Ang ginagawa nila, sabi niya, para makilala ng tao, inihanda yung mga browser niya, tapos yung mga sticker niya, lahat sabi niya ng bahay, gagawin niya. Mayroon sabi niya mga kotse na yung nakalagay doon, yung pangalan ng gamot, nilagay sabi niya, dinikit sa mga bus, sa mga train, tapos sabi niya, nilagay sa mga airport, nilagay sabi niya kung saan parte ng bawat lugar. Para makilala ng tao. Mayroon sabi niya yung sasakyan, andun sabi niya yung picture o kaya yung litrato ng binibenta niyang gamot, ini-endorso niya. Kaya sabi niya, yung sasakyan na ito, umikot kung saan. Ano sabi niya ang dahilan? Para makilala lamang ng lahat ng tao. Itu video-video disiarkan di televisi, di radio, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di semua sosmed disiapkan supaya orang ini mengenal produk ini. Yung sabi niya, ginagawang tao, pinupost sa Facebook, sa TV, sa radyo, Instagram, YouTube, lahat sabi niya. Ano ang dahilan? Para makilala siya ng tao kung ano siya. Tuan-tuan yang mulia, padahal tidak ada jaminan kalau jual produk ini bermanfaat seperti apa yang dipromosikan. Tidak ada jaminan bahwa menjual produk ini pasti untung. Tetapi orang mau melakukannya. Yung sabi niya, itong mga tao, wala sabi niyang, kumbaga, wala silang parang, hindi nila alam kung ito ba ay mabibili o may mapapala sila. Ibig sabihin, hindi sigurado. Pero sabi niya, ginagawa pa rin nila. Dahil alam nila, kung paano yung bagay na yun, makilala ng lahat ng tao. Memang dalam diri manusia ada sifat bisnis, ada sifat berdagang. Dia suka untuk usaha. Ini sifat manusia. Pero sabi niya, itong tao, mayroon siyang katangian. Ibig sabihin tayo mga tao, may katangian tayo. May katangian tayo mag-business, may katangian tayo magbenta. Sabi niya, ito, kagustuhan natin ito. Lahat sabi niya ng mga bagay na ito yung gusto natin gawin. Maka Allah tantang, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tapos sabi niya yung binasa niyang ayat na binababa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, mau enggak kamu? Aku tantang kamu untuk berbisnis. Ini tantangan Allah, ajakan Allah untuk berbisnis. Yang mengajak ini
bukan pengusaha kelas kecamatan, bukan pengusaha kelas kabupaten, bukan pengusaha kelas provinsi, bukan pengusaha kelas negara, kelas nasional, bukan pengusaha internasional. Ini yang menantang, ngajak bisnis, ngajak partner dalam perdagangan ini adalah the creator of this universe, pencipta daripada alam semesta ini. Kalau berbisnis dengan camat mungkin modalnya 1.000 peso cukup. Berbisnis dengan wali kota atau bupati mungkin 100.000 peso cukup. Berbisnis dengan gubernur mungkin 1 juta peso cukup. Berbisnis dengan presiden mungkin 1 miliar peso cukup. Tapi berbisnis dengan Allah subhanallah, tidak ada yang dapat menghitung berapa keuntungan berbisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sabi niya, sinabihan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga, inayat tayo ng Allah. Hal adullukum ala tijaratin, sabi niya. Gusto nyo ba sabi ng Allah, naturuan ko kayo? O sabihin ko sa inyo? Ibig sabihin, inayat tayo ng Allah para sa isang bagay. Kung saan sabi niya, itong bagay na ito, hindi ang tumulong o hindi ang nangako sa atin, ang umapit sa atin, ang nagdala sa atin, yung mga taong may katungkulan sa lugar, yung mga taong may katungkulan sa syudad. Hindi sabi niya. Pero hindi sabi niya, hindi yung mga mayor o hindi yung mga gobernador. Pero sabi niya, ang nag-aya sa atin dito, inaya tayo ng Allah. Kung gusto natin. Gusto niyo ba sabi ng Allah? Hadirin yang mulia, produk yang kita buat, yang kita jual di dunia ini, produk apa saja ada risiko rugi, ada risiko ruginya. Tetapi berbisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak ada ruginya. Lahat sabi niya ng anak buhay dito sa mundo, mga kapatid sa agama ng Allah, sa ayaw at sa gusto natin, pag nag-business tayo, mayroong sabi niyang kalugian. Ibig sabihin, darating at darating na malulugi ka. Hindi yung masisigurado mo na, lagi kang tumutubo. Ibig sabihin, nalulugi ka rin. Pero sabi niya, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala, yung nakasama natin ng business, wala tayo sabi niyang lugi habang buhay. Kita beli barang dari Tanah Abang, kita jual di Filipina. Ada risiko ruginya. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kadang-kadang untung besar, kadang-kadang rugi besar. Parang sabi niya, pumunta tayo ng Indonesia, bumili tayo, sabi niya, sa Tanah Abang. Ito yung pinupuntahan ng mga tao dito sa Pilipinas para mamili ng mga gamit doon sa Indonesia. Tapos dinadala nila dito sa Pilipinas. Ngayon sabi niya, isipin natin, minsan tutubo tayo, pag pumunta tayo doon. Minsan naman sabi niya, malulugi tayo. Tapi berbisnis dengan Allah sama sekali tidak ada ruginya. Pero sabi niya, kung mag-business tayo, kasama natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala sabi niyang lugi. Apa produk yang Allah tawarkan? Ano sabi niya yung produkto ng Allah subhanahu wa ta'ala na inaanyaya sa atin? Tu'minuna billahi wa rasulihi, yung sabi niya, yung pagtaat sa Allah at sa mga rasul. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Inilah produk yang Allah tawarkan. Maniwala tayo, sabi niya, sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga isinugo. Ito sabi niya yung product ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay sa atin. Produk ini cocok untuk orang Indonesia, cocok untuk Filipina. Itong produkto na ito, sabi niya, bagay sa taong taga-Pilipinas at bagay rin, sabi niya, sa mga taga-Indonesia. Cocok untuk orang Amerika, cocok orang-orang Australia. Pwede, sabi niya, sa mga taong Amerika, taga-Amerika, pwede sabi niya sa mga taong taga-Australia. Cocok untuk orang Rusia, cocok untuk orang Ukraina. Pwede, sabi niya, itong produkto na ito, pwede ibenta ng mga Russia at pwede rin, sabi niya, ibenta ng mga Ukraine. Cocok untuk laki-laki, cocok untuk perempuan. Pwede, sabi niya, sa babae, itong produkto na ito, pwede sa lalaki. Kalau kita jualan gincu, tidak cocok untuk laki-laki. Cocoknya hanya untuk perempuan. Kung tayo, sabi niya, ay nagbenta ng Gincu, lipstick. Tayo, sabi niya, nagbenta ng lipstick, ibig sabihin, itong produkto na ito, sa babae lang siya nababagay, hindi siya bagay sa lalaki. Kalau kita jualan kutang, cocok untuk perempuan, tidak cocok untuk laki-laki. Pero din sabi niya, yung mga bagay na pang babae, pag binenta natin, hindi siya pwede sa lalaki. Ibig sabihin sa babae lang. Kalau laki-laki pakai kutang, kita harus lari. Kung sabi niya yung babae na gumamit na siya ng parang pang babae, baka sabi niya tumakbo na tayo. Understand? Okay. Naintindihan daw. Produk ini cocok untuk anak-anak, cocok untuk orang tua. Ito sabi niyang produkto na ito na inaanyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pwede sa matanda, pwede sa bata. Produk ini cocok untuk tukang kompresor, cocok untuk profesor.
Ito sabi niya, ang produkto na ito pwede sa mga taong nagbebenta ng yung mga gamit na pangluto at pwede rin sabihan sa mga profesor. Produk ini cocok untuk tukang sayur, cocok untuk insinyur. Pwede itong produkto sabi niya, pwede sa mga taong nagbebenta ng gulay, pwede rin sabihan sa mga taong senior. Ibig sabihin yung mga taong may trabaho. Produk ini cocok untuk orang San Jose, cocok untuk San Isidro. Sabi niya, itong trabaho nito, yung produkto na ito, pwede sa mga taga San Jose, pwede rin sabihan sa mga taga San Isidro. Siapa yang punya produk ini, dia akan bahagia di dunia, dia akan bahagia di kubur, dia akan bahagia di Yomil Mizan, dia akan bahagia melewati jembatan Sirat. Sabi niya, ang sino man sabi niya, yung mayroon ng produkto na ito, siya sabi niya ay magtatagumpay sa loob ng libingan, sa Sirat, sa Mijan. Punya mobil hanya bisa dikendarai di dunia, tidak bisa dikendarai dalam kubur. Kung mayroon kasabi niya sasakyan dito sa mundo, pwede mo lang gamitin dito sa mundo, pero hindi mo pwedeng gamitin sa loob ng libingan. Dan produk ini tidak ada habisnya bahan baku. At kung saan sabi niya itong produkto na binibigay sa atin na Allah, hindi wala sabi niyang katapusan. Kalau kita buat produk, habis bahan bakunya, berhenti produksi produknya. Kung sabi niya mayroon tayong produkto tapos naubos na yung product natin, titigil na naman tayo sabi niya. Kalau kita jual rumah, kita hanya bisa jual rumahnya di San Jose. Kung tayo sabi niya yung magbebenta ng bahay, pwede lang natin ibenta yung bahay dito sa San Jose. Kita tidak bisa jual rumahnya di Amerika, di Eropa, di Australia. Hindi natin sabi niya pwede ibenta yung bahay natin doon sa Amerika, sa Australia. Hindi pwede. Tapi kalau kita punya iman, kita bisa bawa iman ini ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Pero sabi niya kung mayroon tayong iman, pwede natin dalhin yung iman natin sa Amerika, sa Australia, pwede. Itu sebabnya seluruh nabi-nabi berusaha atas iman. Ito sabi niya ang dahilan kung bakit lahat ng mga nabi nagtrabaho sila tungkol sa iman. Satu hari Nabi Ibrahim AS bertanya kepada Allah. Isang beses nagtanong ang Nabi Ibrahim sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, kaifa tuhil mauta? Sabi niya, ya Allah, kaifa tuhil mauta? Bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati, ya Allah? Sabi niya, ya Allah, paano mo buhayin yung taong tapos nang namatay? Allah tanya, walam tu'min, kamu tidak percaya, wahai Ibrahim? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Nabi Ibrahim, wala tu'min. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala, hindi ka sabi niya nananampalataya, naniniwala sa akin. Kata Ibrahim, bala, walakin yatma'inna qalbi, ya Allah, aku ingin meyakinkan hati saya, kata Ibrahim. Sabi ng Nabi Ibrahim, hindi sabi niya Allah, pero sabi niya, gusto ko dagdagan yung pananampalataya ko sa aking puso, sabi niya, ya Allah. Dagdaga pananampalataya, ha? Aku mau yakinkan dalam hati saya, ya Allah. Gusto ko, sabi niya, ipasok yung pananalig ko sa iyo, sabi niya, sa aking puso, ya Allah. Maka Allah perintahkan, wahai Ibrahim, kamu tangkap 4 ekor burung. Ngayon, inutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Nabi Ibrahim para kumuha ng 4 na ibon. Yang namanya burung punya sayap. Ang sinasabi niyang ibon yung may pakpak. Kalau didekatin dia terbang. Pag nilapitan mo, sabi niya, lilipad siya. Maka Ibrahim berpikir bagaimana caranya menangkap burung. Ngayon iniisip ng Nabi Ibrahim, paano kung sabi niya huliin yung mga ibon? Maka dia cari umpan. Naghanap siya, sabi niya, ng pain. Dia pasang tado, pasang jerat. Tapos parang gumawa siya, sabi niya, ng parang bitang. Ditungguin sehari, 2 hari. Inantay niya, sabi niya, 1 araw, 2 araw, 3 hari, 4 hari. 3 araw, 4 na araw. Mungkin 1 minggu baru dapat 1. At umabot, sabi niya, 1 linggo bago siya nakahuli ng 1 ibon. Mungkin juga 40 hari baru dapat 1. At pwede, sabi niya, pwedeng 1 linggo, 4 araw bago siya makahuli ng ibon. 4 ekor burung itu ditangkap dalam waktu yang lama. At yung 4 na ibon, sabi niya, inuli niya ito sa oras na napakatagal. Ibrahim AS mengusahakan luar biasa. Ang Nabi Ibrahim ay ginawa niya yun ng sobrang hirap. Untuk mendapatkan burung saja harus usaha, apalagi untuk mendapatkan iman. Yung humuli ka lang ng ibon, napakahirap na. Paano na kaya, sabi niya, yung magkaroon ng tunay na iman? Mau dapat iman dalam 3 hari, dalam 7 hari, dalam 40, gimana? Gusto natin, sabi niya, magkaroon tayo ng iman sa loob ng 3 araw, 7 araw. Paano, sabi niya? Ibrahim AS yang dibakar tidak mempan api ini untuk mengusahakan iman itu berhari-hari, berbulan-bulan. Ang Nabi Ibrahim, sabi niya, nilagay sa loob ng apoy, pero sabi niya, dahil matindi yung kanyang iman, hindi siya, sabi niya, nasunog sa loob ng ilang araw dun sa loob ng apoy. Kita disundut rokok saja sudah berteriak. Ngayon, sabi niya, tayo, makadikitan lang tayo ng sigarilyo, sisigaw tayo kaagad. Sabi natin. Nabi Ibrahim AS akhirnya berhasil menangkap 4 ekor burung. Ito, sabi niya, ang dahilan ng Nabi Ibrahim, nakahuli siya ng 4 na ibon.
Apa perintah Allah berikutnya? Ano sabi niya ang sumunod na utos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pelihara burung itu sampai dia jinak. Sabi niya, alagaan mo yung ibon na yan hanggang sa siya ay jinak. Jinak Menurut. tidak liar, tidak terbang, tidak pergi. Alagaan mo sabi niya yung ibon na yan hanggang sabi niya parang sumama na siya sa'yo. Ibig sabihin, umamo siya sa'yo parang hindi na siya lumipad. Sampai ketika dia dilepas, dia tidak terbang. Hanggang sabi niya sa tagal niyang inalagaan nung pinakawalan ng Nabi Ibrahim, ayaw niya nang lumipad. Itu tidak bisa sebentar, sehari, 2 hari, tidak bisa. Sabi niya, yung pagpapaamo niya sabi niya, hindi kaya ng 1 araw, 3 araw, hindi pwede. Itu manuk dibeli di pasar, kemudian ditaruh di kandang, dikasih makan di situ, sehari dilepas kandangnya, terbang dia kabur. Sabi niya, parang nakabili ka ng ibon, sabi niya, tapos nilagay mo sa kulungan, kahit pakainin mo yung sabi niya, 1 araw lang, pag nilabas mo, lilipad din siya. Paling cepat itu kalau memang ayamnya, manuknya tidak terlalu liar, paling cepat 3 hari. Itu baru bisa dia betah di kandang, dikasih makan, dikasih minum, dipelihara. Para sabi niya yung manok, ibig sabihin, pag bumili tayo ng manok, 3 araw sabi niya, pinakamatagal, bago siya umamo dun sa lugar niya, ibig sabihin sa kulungan niya, pakainin mo, painumin mo, sabi niya, bago siya maging kontento dun sa loob ng kulungan niya. Tapi masih lepas kadang-kadang. Pero sabi niya, may oras na, umaalis din, pag nilabas mo na sa kulungan yung manok. Masih kabur kadang-kadang. Pwede rin sabi niya siyang tumakas. Harus ditambah mungkin sampai 40 hari. Kalau 40 hari lebih jinak dia. Pero sabi niya, halos dagdagan sabi niya, gawing 40 araw para sabi niya, umamo yung manok para di siya umalis. 4 bulan lebih jinak lagi. 4 na buwan sabi niya, mas maganda, mas lalo siyang aamo sa'yo. Nabi Ibrahim lama memelihara burung itu baru bisa jinak. Sabi niya, Nabi Ibrahim, napakatagal na panahon ang ginawa niya para umamo sa kanyang ibon. Umat hari ini lihat dari masjid karena tidak dikurung dalam masjid. Ngayon sabi niya, yung mga tao, dahil sa hindi tayo sabi niya na tumagal sa masjid, kaya sabi niya, mabilis tayo lumabas. Sudah dikurung 3 hari masih kadang-kadang lepas liar. Kahit sabi niya, nakalabasan ng 3 araw sa loob ng masjid, pero sabi niya, may oras sabi niya, parang nakakawala pa. Yang sudah dikurung 40 hari pun kadang-kadang masih liar. Yung sabi niya, naikulong na sa loob ng masjid ng 40 araw, may time sabi niya, nakakawala pa rin. Karena itu perlu dikurung 4 bulan. Kaya sabi niya, dahil doon kailangan sabi niya, ikulong ng 4 na buwan. Mesti dia dikurung 4 bulan salah. Kaya tayo sabi niya, ikulong tayo sabi niya sa masjid ng 4 na buwan. Apa perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam? Ano sabi niya ang sumunod na utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Nabi Ibrahim alaihissalam? Sembelih, potong ayam, potong burung-burung ini, potong ayam jantan, potong burung gagak, potong ayam merak, potong merpati, 4 ekor burung ini. Ayam hutan, burung gagak, merak, kemudian burung merpati. 4 na klase sabi niya yung ibon na ito sabi niya na pinakatay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Nabi Ibrahim. Pinachap-chap sa kanya. Meron sabi niya dito kalapati, tapos yung isa Merak. yung Merak, ibon sa loob ng yung malaki mahaba yung pakpak niya sa loob ng gubat. merak. At yung pangatlo, Burung gagak, ayam. yung isa yung merpati. uwak. Yung isa uwak. Wak. Apa isa to? Merpati. Sudah Merpati kalapati. itu burung merak. Ayam hutan. Oh, yung isa sabi niya parang manok sa gubat. Yung ibon sa gubat. Gubak. Hutan. Gubat, utan. Oh, manuk gubak. Gubat. Manuk gubak. Dia lagi berjalan bersama istrinya. Ada istri yang lain lewat. Itu dia tengok-tengok istri yang lain. Itu ayam hutan. Yung sabi niya, yung kasama mo yung asawa mo, sabi niya yung mag-asawa. Tapos sabi niya may dumaan, sabi niya na ibang babae. Tapos tumingin sabi niya yung lalaki. Yung sabi niya yung tinatawag na manok sabi niya sa loob ng gubat. Potong ini. Cincang ini. Pinutol sabi niya, pinagpuputol-putol. Sinapchap. Dia istri sendiri. Nakikita niya sabi niya yung asawa niya. Jangan lihat istri orang. Tingnan mo sabi niya yung asawa mo, huwag mong tingnan yung asawa ng iba. Katanya kalau di luar negeri, lihat anak orang, ingat anak sendiri. Lihat istri orang, lupa istri sendiri. Sabi nila, pag nasa ibang bansa ka, sabi niya,
Pag nakakita ka ng mga bata, maalala mo yung mga anak mo. Pag nakakita ka sa ng asawa ng babae, nakakalimutan mo ang asawa mo. Potong-potong ini. Putulin sabi niya mga ganito. Kedua, burung gagak. Yung pangalawa sabi niya, yung ibon na Wak-wak. Burung gagak ini makan apa saja, bangkai yang kotor dari sampah dia ambil. ito sabi niya, wak na ito lahat kinakain niya. Marumi, mga bangkay, ibig sabihin bangkay ng tao, kinakain niya. Makan sembarangan ini potong-potong juga. Yung pagkain sabi niya ng kahit ano, kailangan sabi niya, putulin natin to. Burung merak yang suka pamer, maka ini suka pamer, iya ini dipotong-potong juga. Yung ibon sabi niya, yung sa loob ng gubat na yung sinasabi niya kanina, yung malaki na gusto sabi niya laging parang gusto niyang kunin lahat ng bagay, putulin natin to sabi niya. Burung merpati dibawa pergi, naik sepeda, naik motor, dilempar, balik lagi ke Makomi. Ini tidak bisa pergi jauh-jauh. Ini burung merpati potong-potong juga. Sabi niya, yung ibon, sabi niya, yung kalapati, kahit sabi niya, dalhin mo to, pagkatapos sabi niya, itatapon mo, babalik din sabi niya dun sa lugar niya kung saan siya nanggaling. Ito sabi niya, kailangan putulin din natin to. Understand? Naintindihan natin sabi niya. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan, ini potongan-potongan burung, itu dicampur-campur, kemudian kepalanya dipegang, kemudian disuruh naikkan ke 4 buah gunung. Dahil sabi niya, yung tusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim, para putulin yung 4 na ibon na yun. Pagkatapos, pinaghalo-halo niya, kinuha niya yung mga ulo ng ibon. Naik ke gunung, apa namanya di sini? Gunung Misoja. Bulkan Taal. Bukan Taal. Tapos sabi niya, dinala niya dun sa mga taas ng bundok. Suruh naikkan ke 4 buah gunung. At inakyat niya, sabi niya, yung 4 na bundok. Gunung di timur, gunung di barat, gunung utara, gunung di selatan. Yung bundok sabi niya sa east, sa west, sa south, sa north, inakyat niya lahat yun. Naik ke gunung bukan sebentar, seminggu, 2 minggu mungkin baru sampai ke atas. Umakyat sabi niya taas ng bundok, hindi sabi niya kaya ng isang araw, pinakamababa sabi niya, 1 linggo bago ka dumating sa pinakatuktok. Turun ke bawah 2 minggu lagi. At pababa ka na naman sabi niya, 1 linggo pataas, 1 linggo pababa, 2 linggo. Timur, barat, utara, selatan. East, west, south sabi niya. Sekarang berapa hari, berapa bulan Nabi Ibrahim. Kemudian Allah perintahkan, kamu panggil sekarang, wahai ayam jantan. Maka ayam jantan datang, dagingnya datang, tulangnya datang, bulunya datang, ekornya datang, kakinya datang, berubah menjadi ayam jantan kembali. Sabi na Allah, pagkalipas ng ilang buwan, ilang araw, sabi niya, inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim, at tulad sabi niya, tawagin mo sabi niya, pinatawag sa kanya yung unang manok. Yung unang ibon na nakuha niya. Tapos nung tinawag ng Nabi Ibrahim, dumating ang katawan, yung sabi niya, nabuo siya ulit, nabilang isang ibon. Burung gagak datang, burung merak datang, burung merpati datang. Dumating sabi niya yung uwak, dumating sabi niya yung kalapati, lahat sabi niya nabuo na yung mga ibon na yun. Menjadi binatang kembali, menjadi burung-burung kembali. At naging ibon silang ulit lahat, yung mga ibon na sinapchap na naging ibon lahat. Kemudian Nabi Ibrahim sujud, ya Allah, engkau maha besar, engkau maha kuasa. At dahil doon, ang Nabi Ibrahim alaihissalam, sumujud siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang sabi niya, ya Allah, ikaw sabi niya ang dakila, ikaw sabi niya, ya Allah, ang pinakadakila sa lahat. Inilah iman. Ito sabi niya ang sinasabing iman. Allah kuasa, langsung menunjukkan ayam itu mati, langsung dihidupkan kembali pada saat Ibrahim AS bertanya perkara iman. Ya Allah, tunjukkan aku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Tetapi karena ini pertanyaan iman, saudara-saudara, maka Ibrahim AS disuruh bermujahadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sabi niya, dahil sa tinanong ng Nabi Ibrahim alaihissalam, kung paano ang Allah subhanahu wa ta'ala yung isang bagay na patay na, kung paano niya bubuhay. Ibig sabihin, sabi niya, ito ay tungkol sa iman. Ibig sabihin, tinanong ng Nabi Ibrahim para lumakas yung iman niya. Ibig sabihin, para mas lumakas yung pananalig niya sa Allah. Kaya sabi niya, anong ginawa niya? Nagmujahada siya. Hindi lamang sabi niya, sobrang napakahirap yung ginawa niya para sabi niya, makuha niya yung iman na yun na sinasabi. Untuk mendapatkan iman yang harus bermujahadah. Kailangan sabi niya, para makuha natin itong iman, kailangan natin sabi niya magmujahada. Hari ini orang usaha atas iman juga. Tapi subhanallah, untuk menghabiskan makanan luar biasa. Mujahadah menghabiskan makanan melimpah-limpah hari ini.
Ngayon sabi niya yung mga tao naghahanap din sila sabi niya ng iman, pero sabi niya ngayon yung mujahatan nila dun sa paghahanap ng iman, napakaraming pagkain. Kung saan sabi niya hindi na maubos kainin yung pagkain sa paghahanap ng iman. Haji Arham kirim 2 ekor ayam. Dan Jarham sabi niya nagpadala ng 2 manok. Susah menghabiskannya. Nahirapan kami sabi niya paano ubusin. Inilah usaha atas iman hari ini. Ito sabi niya yung pagtatrabaho natin sa iman ngayon sabi niya sa panahon natin ngayon. Nabi Sulaiman alaihissalam minta kerajaan kepada Allah, langsung dikasih. Ang Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam humingi siya ng posisyon sa Allah subhanahu wa ta'ala at agad sa kanya binigay. Tidak mujahadah seperti Ibrahim alaihissalam. Hindi sabi niya siya nagmujahada katulad ng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerajaan dikasih bukan hanya tentaranya dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan burung-burung, bahkan angin itu di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Binigay sabi niya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung lakas na kung saan hindi lamang mga sundalo niya yung pwede niyang utusan. Lahat sabi niya yung mga jin, yung mga ibon, lahat sabi niya ng mga binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau minta dunia, Allah mudahkan karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kung kaya sabi niya hihingi ng dunya sa Allah subhanahu wa ta'ala, madali lang, ibibigay sa atin kagad. Kasi sabi niya itong dunya, parang wala siyang halaga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kanatid dunya ta'dilu indallaha janaha ba'uda masa kakafiru minha syurbatama. Seandainya dunia ini ada nilainya walau 11 sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan beri minum kepada orang-orang kafir walau seteguk. Kung sabi niya itong dunya naging mahalaga lang sa Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa pakpak ng lamok, wala sabi niyang papainumin ng tubig kahit na yung kafir lang, wala sabi niya kahit isang patak ng tubig na papainumin mula sa kanila kung itong dunya ay naging mahalaga kaysa sa pakpak ng lamok. Tidak ada nilainya di sisi Allah dunia ini. Wala sabi niyang halaga itong dunya na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita habis minum air dari dalam botol, kemudian botolnya kita lempar ke tong sampah. Maka ada orang-orang pemulung datang ambil aja, kita tidak marah karena itu barang tidak ada harganya. Yan sabi niya, parang uminom tayo ng tubig sa bote, sa mga mineral. Tapos sabi niya, pag naubos natin yung laman, itatapon natin, sabi niya. Pagkatapos, pag may sabi ng tao na namumulot ng basura, hindi tayo magagalit. Kasi sabi niya, wala nang halaga, naubos na natin yung laman. Barang yang berharga ini adalah iman. Ang pinakamahalagang bagay, sabi niya, ay ito sabi niyang iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang berharga hadirnya mulia. Ito sabi niya ang pinakamahalaga, mga kapatid. Satu hari Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana kalau bagaimana apa yang aku dapatkan apabila aku mempromosikan nama Engkau? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa kamu akan mendapatkan pahala setahun ibadah dari setiap kata yang kau ucapkan. Minsan ang Nabi Daud alaihissalatu wassalam, tinanong niya Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ya Allah, ano ang makukuha kong kabutihan kapag sabi niya, niyaya ko yung mga tao sa pangalan mo, ipinakilala kita sa mga tao. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, bibigyan kita, sabi niya, ng pahala o ng balas na satu kata setahun ibadah. Isang salita, isang tahun ibadat ang katumbas na ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Masya perintahkan setiap hari kita buat 2,5 jam silaturahmi kunjungan harian. Kalau kita bicara 2,5 jam itu bisa 25.000 kata. 25.000 kata itu sama 25.000 tahun. Setiap hari kita dapat pahala 25.000 tahun ibadah dengan berkunjung kepada orang-orang di sekitar kampung kita. Ito sabi niya ang dahilan kung bakit ang mga magulang natin sa trabaho ito, inutusan tayo para magbigay ng oras ng 2 oras. Para sabi niya, kung tayo ay nakakagawa ng nakapagsalita ng 25 na salita, ibig sabihin magkakaroon tayo ng pahala, bibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 25 o higit pang taon na ibadat bawat salita natin. 2,5 jam kunjungan harian inilah inti kerja makomi. Yung pagbibisita, sabi niya sa mga kapatid natin, pagbibigay ng oras, ito sabi niya yung ibig sabihin ng makami. Dengan bicara kepada orang-orang, kepada tetangga kita, bagaimana agar memakmurkan masjid, maka kita sendiri akan ada kekuatan memakmurkan masjid.
Dahil sabi niya sa pagsasabi natin sa mga kapitbahay natin, kaibigan natin kung paano pahalagahan itong masjid, hanggang sabi niya tayo na mismo yung magpapahalagas ng mga masjid. Dengan bicara kepada tetangga supaya hidupkan taklim, maka kita sendiri ada kekuatan hidupkan taklim. Dahil sabi niya sa pagsasabi natin sa mga tao kung paano mabuhay nila yung mga ta'lim, hindi sabi niya magtatagal tayo, mismo magagawa natin yung mga ta'lim sa mga bayan. Dengan bicara kepada tetangga supaya kita memuliakan sesama muslim, kita sendiri ada kekuatan untuk memuliakan sesama muslim. Dahil sabi niya sa sinasabi natin sa mga kapatid natin kung gaano kahalaga ang pakikipag mabuting sa mga tao, hanggang sa tumagal sabi niya tayo na yung magiging mabuti. Dengan bicara kepada tetangga agar zikir, ibadah, dan khidmat, maka kita sendiri ada kekuatan untuk zikir, ibadah, dan khidmat. Dahil sabi niya sa pagsasalita natin sa mga tao tungkol sa kahalagahan ng zikir, pagkikidmat, hanggang sabi niya, pag-iibadat, tayo na sabi niya yung gagawa nun. Ibig sabihin, tayo na ang magdidikir, tayo na ang mag-iibadat, tayo na ang Rahasia dakwah ini adalah seperti melempar bola ke dinding. Sabi niya, ang epekto sabi niya ng trabaho ito sabi niya ay parang bola na ibinato mo sa dingding. Banyak kita lempar, banyak kembali. Kung gaano sabi niya kalakas yung tapon natin, ganoon din kalakas yung balik sa atin. Keras kita lempar, keras kembali. Kung malakas sabi niya yung pagkatapon natin dun sa bola sa dingding, ganoon din sabi niya kalakas yung balik sa atin. Sholat kamu, maka kita sendiri akan sholat. Sabi niya sa tao, magsambayan kayo. Kaya tayo mismo sabi niya yung magsasambayan. Baca Quran kamu, maka kita sendiri baca Quran. Sabi niya magbasa ka ng Al-Quran. Sabi niya ikaw mismo yung magbabasa ng Al-Quran. Zikir kamu, maka kita sendiri akan Sabi niya magzikir ka, hanggang sabi niya ikaw na yung magzizikir. kawin kamu, maka kita sendiri akan kawin. Sabi niya mag-asawa ka. Sabi niya hanggang sa tayo, sabi niya yung nag-asawa na naman. Sedia insyaallah. Hanggang tayo sabi niya inshallah. 4 bulan kamu akan sendiri 4 bulan. Mag-apat na buwan kayo sabi niya hanggang sarili mo na yung mag-aapat na buwan. Pokoknya ini rahasia dakwah di situ, seperti melempar bola ke dinding. Ibig sabihin sabi niya itong dawat kung gaano kalakas yung tapon mo, ganoon din kalakas yung balik sa Para Nabi ini kuat karena dia dakwah. Bakit sabi niya ang mga nabi malakas? Dahil sabi niya malakas sila Para magdakwah. sahabat kuat karena mereka dakwah. Bakit sabi niya ang mga sahabat malakas? Dahil sabi niya malakas sila magdakwah. Kita lemah karena kita terdakwah. Ngayon sabi niya bakit tayo mahina? Kasi ayaw natin magdakwah. Bangkitlah oleh saudaraku seluruh dunia. Ngayon sabi niya mga kapatid ko, kailangan bumangon tayong mga tao sa buong mundo. Bawa kalimat ini ke seluruh dunia. Dalhin natin sabi niya itong kalimat na ito sa lahat ng sulok ng mundo. Inilah perdagangan yang tidak ada ruginya. Ito sabi niya yung pagbebenta o pagbibisnis na walang lugi. Orang terima atau tidak terima, kamu tetap untung. Sabi niya yung tao tinanggap niya yung dawa mo, hindi niya tinanggap, parehas din sabi niya kayo ay tumubo. Laqadwatun fi sabilillah awraha khairu minad dunya wa ma fiha. Satu lagi atau sepetang jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan segala isinya. Nakadwa na orawatong pisa bilila kayo minad dunya wa mapiha. Yung isang kalahating araw sabi niya at sa gabi at sa umaga sa daan Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mabuti pa kaysa sa dunya o mundo at nilalaman. Bersedia insyaallah. Insyaallah. 4 bulan. Catat namanya insyaallah. Masyaallah. Bismillah. Inshallah niya tanong lang uno. 4 bulan. Masyaallah. Bismillah. 4 bulan. Ini Imam Hasan 4 bulan. Haji Arham. Abdul Latif. Zubair. 4 bulan insya 4 bulan. Zubair. Ini yang baju biru. Naufal. Apa lagi? Ini. Khairuddin. Ini siapa namanya nih? Ini. Naufal. Sahruddin. Muhammad. Muammar ya, Muammar. 4 bulan insyaallah. Cambiavei.